Pinoy Step, sumisikat na sa NBA. Ngunit Abdeja, tinalo sa Lakers. OKC Thunder, gumawa ng history. Longest winning streak sa franchise ang ginawa. At Draymond, binisto ang rason kung bakit humina si Curry nitong mga nakaraang laban. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Pagkatapos magtapos ang 2024 sa mababang nota, sinubukan ng Los Angeles Lakers na bumalik sa tamang landas nang harapin nila ang Portland Trail Blazers para simulan ang 2025. Wala sina Anthony Davis at Gabe Vincent, pati na rin ang iba pang players. Ngunit nagawa pa rin ng Lakers na kontrolin ang laro laban sa wala sa formang Trail Blazers, nagtala ng 8 kalamangan para sa panalo upang umangat sa record na 19-14 ngayong season. Si Jackson Hayes ang nagsimula kapalit ni Davis matapos bumalik mula sa kanyang mahabang pagkawala dahil sa pilay sa kanyang paa. Sinimulan niya ang scoring gamit ang isang dunk habang organisado ni LeBron James ang opensa ng Lakers upang maungusan ang Blazers. Sumagot ang Trail Blazers sa pamamagitan ng run pagkatapos ng timeout bago nakapagtala si Austin Reeves ng 3-pointer. Mula sa bench, si Dorian Finney-Smith ay pumukol ng kanyang unang tres sa ikalawang sunod na laro para sa Lakers. Nagbigay rin ng magagandang minuto si Christian Coloco sa kanyang aktibidad sa offensive glass. Gayunpaman, nahirapan ng Lakers na pigilan si Shaedon Sharpe mula sa pag-atake sa loob, kaya naman nagkulang sila sa first quarter. Pinalawak ng Portland ang lead sa 7 puntos sa simula ng second quarter, ngunit mabilis na tumugon si Max Christie gamit ang magkasunod na tres. Tinapos niya ang isang 3-point play upang maibigay ang lead sa Lakers. Sumali si James kay Christie sa opensa gamit ang tres habang malakas na nagtapos ang LA sa first half. Katulad ng pagtatapos ng first half, umarangkada sina Christie at James sa third quarter upang palakihin ang lead sa double digits. Sila, kasama si Reeves, ang nagdala ng opensa ng Lakers habang unti-unti ring lumakas ang depensa ng team. Pagkatapos ng matibay na third quarter, pumasok ang Lakers sa fourth quarter na may pinakamalaking lead ng gabi. Sinubukan ni Anthony Simons na buhayin ang Blazers gamit ang mahihirap na shots upang hindi tuluyang lumubo ang lead ng kalaban. Nang bumaba sa 8 ang lead ng Lakers sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter, humiling si JJ Redick ng timeout para bigyan ng pahinga ang kanyang team. Hindi napigilan ng Lakers ang Trail Blazers mula sa free throw line, dahilan upang sumikip ang laro sa huling mga minuto. Bumaba sa 3 ang lead ng Lakers bago nagkonekta sina James at Christie ng mga layup. Tinuldukan ni James ang laban sa pamamagitan ng huling shots sa natitirang minuto upang tiyakin ang panalo. Ngunit kahit talo ang Blazers, may ginawang kakaibang play si Denny Avdija. Tinatawag itong Pinoy Step. Sa sumunod na balita, ang OKC Thunder ay nagtangkang ituloy ang kanilang 12 sunod-sunod na panalo laban sa LA Clippers sa kanilang home court. Hindi nila inakala na magiging malaking hamon ang Clippers habang hinahabol nila ang kanilang ika-28 panalo ngayong season. Sa kabila ng maagang hirap, nakamit ng Thunder ang panalo. Bilang underdog sa laro, hindi inasahan ng Clippers ang mas magandang simula. Hirap ang OKC sa pinakapayak na prinsipyo ng basketball, ang pag-shoot ng bola. Ang Thunder ay nagtala ng 18 for 44 shooting from the field sa first half at nagtapos sa 43 for 86 para sa buong laro. Bukod dito, 6 na tres lamang ang naipasok nila mula sa 20 attempts sa first half. Kung hindi dahil sa ilang huling shots sa first half, mas malala pa sana ang mga numerong iyon. Kailangan ng Thunder ang anumang uri ng spark matapos nilang malubog sa first half. Hinigpitan ng Clippers ang karaniwang galaw ng Thunder at mabilis na umatake sa basket. Ang triple mula kay Isaiah Joe at ang mga puntos ni Shai Gilgeous-Alexander ay nakatulong upang mabawasan ang agwat sa 4 na lead, kasama ang serye ng defensive stops. Ang huling run at mahigpit na depensa ng Oklahoma City ay nagbigay sa kanila ng mas malaking pag-asa sa second half. Ang mga player ng Clippers na sina Dunn at Jones Jr. ay karapat-dapat papurihan sa kanilang depensang nagpahirap sa Thunder. Si Dunn ang naka-assign kay Gilgeous-Alexander na humawak sa kanya sa 14 points of 5 for 11 shooting at 3 free throw attempts sa first half. Si Jones naman ay kontrolado ang wings, hindi pinapainit sina Isaiah Joe
Lou Dort, Jalen Williams, at iba pa. Nagpakita ng malakas na laro ang OKC sa second half, simula nang umangat sila sa third quarter. Si Jalen Williams ay nagpakitang gilas sa pagbubukas ng half, nagtala ng sunod-sunod na puntos sa loob, habang si SGA ay naging dominante sa mid-range. Sa pagtatapos ng quarter, lumaki ang kanilang lead kung saan si Gilgeous-Alexander ay nagtala ng 16 na puntos sa period at nagtapos ng 29 points and 8 assists of 9 for 17 shooting, isang MVP caliber performance. Pinahusay ng Thunder ang kanilang depensa, na puwersa ang Clippers sa 19 na turnovers at nilimitahan ang kanilang top scorer, si Norman Powell, sa 6 na puntos lamang. Sa kabuuan, naging mahirap para sa Clippers ang mag-score laban sa matinding depensa ng OKC. Nagpatuloy ang dominasyon ng Thunder hanggang sa dulo. Umangat ang kanilang season record sa 28-5. Susunod nilang makakaharap ang New York Knicks bukas sa Paycom Center. Sa huling balita, pumasok sa laro laban sa Philadelphia nitong Biyernes ang star ng Golden State na si Steph Curry matapos ang hindi magandang shooting performance laban sa Cleveland Cavaliers. Ang larong iyon ay isa na namang talo para sa Warriors, dahilan upang bumagsak sila sa ika-10 pwesto ngayong season. Ngunit bumawi si Curry sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang laro sa kanilang panalo laban sa Sixers. Nagtapos siya na may 30 puntos at naipasok ang lahat ng kanyang 8 3-point attempts, isang personal na record para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang laro ng walang mintis. Bukod sa personal na tagumpay, ang laro ni Curry ay gumawa rin ng kasaysayan sa NBA. Si Curry ay naging ika-7 player sa kasaysayan ng NBA na nakagawa nito at ang pinakamatanda sa edad na 36, ayon sa Basketball References StatHead. Ang iba pang mga players sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 30 puntos at 8 3-pointers ng walang mintis ay sina Steve Smith, Latrell Sprewell, Jeff Hornacek, Taurean Prince, Ben Gordon, 2 beses, at Jalen Brunson. Bago si Curry, si Smith ang pinakamatanda na nakagawa nito noong 2001. Sa datos mula sa StatMamba sa Twitter, si Steph Curry ngayon ang may pangatlong pinakamaraming laro sa kasaysayan ng NBA na may 30+ points and 0 free throw attempts. Ayon sa Basketball References StatHead, si Curry ay kapantay na ng kanyang teammates na si Buddy Hield sa talaang ito, kung saan pareho silang may 7 laro na may hindi bababa sa 30 puntos at walang free throw attempts. Ang nauuna lamang sa kanila ay sina CJ McCollum na may 10 at Klay Thompson na may 14. Matapos ang laro, sinabi ni Green na si Stephen Curry ay nagmula sa isang matinding pagsasanay at sinabing tanging ginamit lang niya ang kaliwang kamay dahil sa thumb injury nito sa kanang hinlalaki. Ano ang masasabi niyo sa panalo ngayon ng Warriors, mga kaibigan?